Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! Diego! Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicoliala. 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 Shoutout sa lahat ng mga nagmamahal sa Pilipinas kahit napakahirap ng mahalin. Mahal pa rin kita, Pilipinas! Kahit ang hirap mo talagang mahalin. Minsan. Oh. Yan. Sabi daw nila, isa sa mga characteristics, mga traits ng mga Pilipino ay ang pagiging resilient. Totoo naman daw. Ano bang ibig sabihin ng resilient? Spell resilient. Ayan. Matibay na lang yan. Matibay tayo na kahit anumang pagsubok ang ibato sa atin, kahit anumang sakuna ang ibato sa atin, nakakabawi tayo ulit, nakaka-bounce back tayo ulit. Tama. Pero meron ako nabasa na isang article na nagsasabing, dapat hindi na natin laging sinasabing, okay lang yan mangyari ang mga ganyang klase mga bagay kasi resilient naman ang mga Pilipino. Dapat, ang sabi dun sa article na binasa ko, dapat hindi na lang tayo basta resilient. Oo, dapat naman, hindi lang bilang Pilipino, kundi tao. Na kapag ka may binato sa yung pagsubok, pagdadaanan mo, tapos makakabangon ka ulit, 'di ba? Ang sinasabi is, dapat mas maganda talaga yung Pilipinas. Sa maraming aspeto. Para hindi kailangang, may binungkal na kalsada, tapos nag-traffic. Okay lang yan, resilient naman tayo, sanay naman tayo, 'di ba? Hindi pwedeng idahilan yung resilient. Correct. Hindi pwedeng laging idahilan na resilient naman yung mga Pilipino eh. Kaya naman ng mga Pilipino yung mga sakuna eh. Hindi. Di ba? Dapat ang resilient parang ano lang yan siya eh. Parang isang emergency tool mo lang Correct. eh. Hindi mo siya pwedeng gagamitin na every resilient time. Naman ako, okay lang. Totoo. Okay lang dito mas ng sweldo. Total naman, kaya naman ng mga Pilipinong bumaluktot. Di ba? Di ba? Hindi ganun eh. Dapat importantatious talaga. Meron talaga tayong may mas magandang kamahal-mahal sa Pilipinas. And in fairness ewan ko lang kung napansin po nyo ito this year na hospitalized yung aking sister. So yung kanyang hospital bill ay umabot ng mga 26K para sa isang overnight stay doon sa kanyang sa hospital. Tapos nagbawas ng PWD kasi meron siya na card. Tapos binawas yung PhilHealth. Sobrang laki ng binawas ng PhilHealth. Wow. Na sobrang gulat ko na ako na, syempre sa ate yung magbabayad, di ba? Sobrang gulat ko, parang mga 4 to 5K lang yung binayaran from 26. Talagang sabi ko sa nanay ko, ano yan, yung first day ba? O gamot ba yan? O ano? Sabi niya, hindi ito na. Totoo so malaki ba? yung bawas. May kaso kasi. Sobrang laki. Wala akong sinasabi Pinupuri ko nga eh. At yun din yung nangyari dun sa isa kong kaibigan. Same. At ito, ako recently, nagpa-thyroid biopsy ako, di ba? So the hospital bill amounted to 14K. Sabi ko, hala, bakit ko ba hindi inayos sa kumpanya para wala akong ilabas na pera? Sabi ko, 14,000 talaga yung for reimbursement, malaki. Ang laking gulat ko nung pagdating ko dun sa counter, nung magbabayad ako, 3K. Wow. Sobrang laki ng bawas ng PhilHealth. Kaya pala. Yun na nga. Pwede pala. Pwede pala. Pilipinas pwede pala eh. Pilipinas pwede palang mahalin. Samantalang ang dami kong kakilala, to be honest, na pumunta ng ibang bansa, kahit mahal nila ang Pilipinas, pumunta sila sa ibang bansa, sa bansa na sure ang healthcare. Meron akong kakilala. Eto naman po tayo. Sabi ng friend ko, meron akong kakilala. Maayos yung trabaho niya dito. Nag-aaral sa maayos na school yung mga anak niya. Pero nung nagkasakit yung kanilang tatay, umabot ng mga 3M yung bill. So, ano naman nila, na hagilap,
siguro pinangutang or whatever, pero na-traumatize sila dun sa 3 million na bill. Si tatay buhay pa rin naman hanggang ngayon. At itong kakilala kong to, mga bata pa sila, mga nasa 30s to 40s. Nag-decide sila talagang umalis kasi parang paano pag sila na yon, or paano kapag may mga anak sila na mangyari yun, paano? Anong gagawin? So ngayon, kahit na hindi nila masyado na pag-isipan at napaghandaan, only for purposes of healthcare, lumipat sila ng bansa. Lumipat sila ng bayan. Oo. At tapos nakita ko ngayon, hala, pwede pala. Hindi, ako actually nung nagpa-sleep study ako, nagulat din ako doon sa sa binawas na ang laki ng binawas eh. Parang mga 20 plus something, so parang From magkano? parang 20 plus something, parang ang nabayaran na lang namin mga 7 Diba? something na lang. Ang laki. Kaya pala. Samantalang nung wala lang, ibig sabihin kaya pala kasi yung, for example, yung anak ko na nagkasakit siya, 2.3 million nung 2021, although it was shouldered by the insurance. Kaya mas maganda din talaga yung meron tayo niya, no? Pero pag tiningnan mo yung bawas ng PhilHealth noon, ang liit. Oo. Pero Pero sana namumuno eh. Wala akong sinabi. Hindi, ang point ko lang, pwede pala. Yung mga ganun ko, hala, na-nervous naman ako sa topic na to. Hindi kasi, sinishare ko lang yung, I'm really so happy na yung malaking mga bawas ay posible at alam mo, sa totoo lang, mahirap magkasakit pag mahirap ka dito sa Pilipinas eh. Mahirap maging mahirap pag may sakit ka sa Pilipinas. Yun yung mga sinasabi ko na mahal ko ang Pilipinas, kaya alam may mga pagkakataon na mahirap siyang mahalin. Oo, kaya ito din ang siguro wake-up call din para sa ating mga Pilipino na dapat mag-involve na tayo sa pagpili ng mga taong niluluklok natin. Kasi unang-una yung pangalan natin, Perlas ng Silanganan, di ba? Yan, oo. Sa panahon pa lang din nila Lapu-Lapu, kaya nga napunta dito si Magellan dahil naghahanap sila ng mga spices at nakita talaga kaya Sa maraming Pilipinas. nag-conquer sa atin dahil napakaganda ng Pilipinas. Correct. Tingnan mo hanggang ngayon kino-conquer tayo. Dami nating afam na hinahanap. Magjojowa, afam. Oo. Walang magkaka-interest kung yung Pilipinas ay wala lang. Oo. Bakit maraming gusto? Oo, bakit maraming gustong tikman ng hiyas ng mga Pilipina? Ay, ay, mali. Bakit gustong, paano? Ewan ko sa'yo. Ano daw? Kakabasa mo ng Xerox dati. Totoo yan. Pag narinig ko talaga yung salitang perlas tsaka hiyas, iba talaga naiisip ko eh. Ang kasunod na word talaga dyan, tikim. Anyways, di ba? So, wala lang, nakakatuwa naman. In fairness, yung development. Di ba? Yung development ng mga infrastructure, yung, sabi ko nga sa'yo, ulitin ko nung nakarating ng Singapore yung anak ko, iba yung reaction niya sa reaction ko nung first time ko makarating ng Singapore. Kasi noon, years ago, nung nakarating ako ng Singapore, sabi ko, wow, grabe, yung Pilipinas, napakabongga naman ng Singapore. Pero yung anak ko, nung pumunta ng Singapore, anong sinabi niya? Mom, this looks like BGC. Or, Mom, this looks like Okada. Parang ganon. Ibig sabihin, hindi naman... meron na tayo. Oo, hindi talaga tayo nahuhuli. In fact, pati nga sa mga produkto dati, hindi naman tayo nakaka-import ng mga produkto na parang kapag pumunta ka sa Korea, saka ka lang makakabili doon ng mga aloe berang, mga gel, ganyan. Pero ngayon, dito na. Kaya nga yung mga Amazon, may mga opisina na dito. Meron na. Yung Timo, may mga opisina na dito. Kasi lumalaban na din talaga tayo in fairness. Masarap pa rin namang mahalin ng Pilipinas. Siyempre, wala namang feeling ko naman talaga walang perfectong bansa Kahit naman pumunta ka sa ibang bansa, meron pa rin corrupt dyan, meron pa rin mga pasaway na citizens dyan, ganon. Nangyayari talaga. Nagmamanage lang din talaga. Anong sinasabi mo? Wala. Hindi kasi may napapabalitaan tayo ng mga, halimbawa, mga municipality. Ito yung nag-manage, tapos may bagong management na ay pwede pala. Pwede pala mas mapaganda. May budget pala. Feeling ko nga, Jegs, nagkaalaman yan nung pandemic yun. Nung nagkaroon ng krisis, nagkaalaman yan sa mga LGU kung sino pa yung may natitirang budget, kung sino pa yung may ISM. Tama din naman.
naman, 'di ba? Hindi naman wag tayong ma-hurt. Ma-hurt ka kung alam mo sa sarili mong hindi mo ginawa para sa bayan mo, pero yun naman talaga at the end of it all, paano nagma-manage yung mga leader Ayan, doon? So, kamahal-mahal talaga ang Pilipinas na sa nagmamanage lang. Kaya, yung pagpili natin, yung pag-eleksyon, wag natin maliitin yun. Yeah. Binibigay sa atin ng konstitusyon yung pagboto, kaya iboto natin yung mga, Correct. tingin natin yung nararapat. Oo. Sana Totoo. mawala na yung Yung resilient kasi yung Pilipino, okay na yan. Di ba? Oo. Hindi Kaya nakakatuwa yung pagka nagkakaroon talaga ng mga pagbabago na maganda. For example, noon nung hindi ko na to naabutan na ang maternity leave ay mas matagal. Oo. Dati talaga 60 days kung lang. gusto mo i-avail. Ay, hindi, ayoko. Di ba nagtatanong Ay, hindi, sila? I rebuke in the name of Jesus. Sabi niya, Mami, pwede na dagdagan. Nagsara na. Kiss, sarado na. Umihirit ang asawa ni Collie sa padaw. Hindi, sarado, X. Ayaw mo makapag-gen beta? Ayoko. Okay na ako. Nakabawi na yung katawan ko. Speaking of hindi it took me 5 years, Jegs, honestly, para bumalik yung sa sarili ko. Totoo, hindi madali mag-anak. Kaya I rebuke in the name of Jesus. Yung sinasabi mo. Charot. 'Di ba? Pero saan na talaga yung mga bata maabutan talaga nila yung magagandang pagbabago kasi yun nga perfect phrase. Pwede naman pala. Pwede. Kaya naman pala. 'Di ba? Posible pala ba't umalis Correct. pa yung mga kakilala ko? Yun nga kaya again, as I said, hindi ko lang naabutan yung batas na medyo mas matagal yung maternity leave. Pero dati, nung buntis ako, long ago, naiinggit ako dun sa mga bansa na kaya nilang maternity leave with pay 9 months. Wow. Kasi alam mo, to be honest hindi talaga madali pag bagong panganak Kaya nga, hindi mo while kinakamusta mo yung baby na bagong panganak, kamustahin mo lagi yung nanay. Kasi nag-iba yung katawan niyan, nag-iba ang hormones niya, nag-iba lahat ng parte ng, Tama. nag-iba yung, naging krung-krung yan ng kaunti. 'Di ba? So, it will take time para bumalik siya sa sarili niya. Correct. So, kung mas matagal yung maternity leave with pay, why not? Lalo na kapag ka nagbe-breastfeed, naku, napakahirap, promise. So, yun, diba? malinaw sa mga pinagsasabi mo, Nicole Yala, na Na- ang health natin, yung health aspect dito sa Pilipinas, napaka-importante talaga. Sobra. So, yun yung mga pipiliin natin na Yung mga... talagang na sa health talaga. Actually, lumabas na Sa data survey. yan Oo. Health Sa and education. Correct, Kahit sa correct. election Correct, sa election. Parang, di ba, si Bongo, kaya number 1 siya according sa mga analyst. Dahil nga health ang advocacy niya. Yeah, tapos So, si Bam. Yun, Dahil yung education. kanyang education, So, yun yung diba? pinaka-importante sa atin. Health and education. Yun talaga yung hinahanap talaga natin. Madami ang naghahanap. Kasi ang pagkakaroon ng sakit, talagang ubusin kanya. Maski nga Totoo yung mga naman. mayayaman, maubos yan Correct. Magrereklamo din talaga sila Totoo, kahit alam nilang may ipon sila, ubusin sila niyan And then nakakatuwa din naman ngayon kasi may mga ospital na tayo na kahit pa sabihin natin public, medyo magaganda na rin din ang serbisyo. Totoo. Magaganda Kaya pwede na. pala. Pwede pala na hindi masyadong kawawa kasi nakakita na talaga meron pa rin naman though na mga ospital na nakakaawa talagang kalagayan ng mga pasyente, 'di ba? Pero meron ding yun nga, may mga nag-i-improve. Wala lang, it takes time. 'Di ba? 45 na ako nung na-experience ko yung malaki talaga yung decrease na pwedeng ibigay ng PhilHealth, 'di ba? Yung ganon. Pero slowly but surely, unti-unti, kahit Correct. na baby steps, basta ang importante, pwede pala. Pwede pala. Kagaya nga na nabanggit mo kanina during the pandemic, imaginein mo may mga LGUs na kaya pala magpatayo ng micro Correct. Kemelu something Tama na for virus. Oo, correct. Diba? Meron tayong mga nakilala na mga LGUs na nung pandemic para yung kanyang constituents, yung kanyang bayan ay patuloy na mag-survive, 'di ba? Naka-create ng hydrokinemerut, 'di ba? Sorry na po, hindi namin alam ni Jed kung ano, microkinemerut.
Kemerut tsaka hydrokemerut. Basta Kemerut lang. Basta Kemerut lang ng Kemerut. Basta kaya wag niyo masyado pinagdiniwala yung mga sinasabi namin kasi mamarunong lang talaga kami. Yung isa nakita ko yung nakakapag-produce siya ng sarili nilang mga gulay na ginawa niya yon para anytime na may nangailangan ng gulay, Merong available pagkukunan. dun sa Oo. munisipyo. Ayan. So, pwede pala. Oo. Yun yung sinasabi natin na Ang magic daming word. pwedeng gawin eh. Pwede pala yun. Posible pala yun. At saka nagkainggitan. Oo. Nagkainggitan ng mga namumuno ng LGU. Kasi Tama. natatandaan mo yung mga content ng pandemic, di ba? Yung pagkukumpara ng mga laman ng Yung mga ano na lang ayuda. Ano nga yung pantry? Ayuda. Tapos yung pantry na yun. Oo, community pantry. community pantry, Oo, di ba? diba? Totoo eh. So, pwede pala. Mhm. Mahal natin ang Pilipinas. Ayan. Kahit may mga times talagang mahirap siyang mahalin, pero mahal natin ang Pilipinas. Especially, hindi pa naman din talaga nawawala sa ating lahat yung spirit of bayanihan. Tama. Nandiyan pa rin naman talaga ang spirit of bayanihan. Correct. Kaya At ang- patuloy nating mahalin ang Pilipinas. Correct. Oo. Kaya ako patuloy ang pagsuporta ko sa mga damit na Pilipino, produktong Pilipino. Yun. Yan. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion.